Magandang umaga po sa ating lahat. Kanina lamang ay naging saksi tayo sa matagumpay na pagpapaalala sa atin ng Panginoong Jesucristo ang kanyang katagumpayan sa kamatayan. Pinatotohanan lamang nito ang pangako ng Panginoon na muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw at hindi lamang ang buhay na ito ang ating dapat na alalahanin, kundi ang buhay na walang hanggan na siyang ipinangako ng ating makapangyarihang tagapagligtas na si Jesus. Halina mga kapatid at simulan natin ang ating mga pagdiriwang sa isang masigla at payak na pagsamba sa tunay na pinaniniwalaan noon pamanguna. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Ana Marie Paa, Dejeline Bloso, Chaya Mascarillas, Cassandra Faith Santillano, Rizal Saludes, Irene Pastrana, Fermin Fiagalan, Gian Azer Aramilla, Eugene Pihan Gabunilas, Aiza Recania, Bobet Rianzales at Marie Saludes. Magsitayo pong lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakayan sa iyo, lahat na nasa tanghari na babatid mo at walang lihim na nalingin sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan.
sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Mga kapatid, pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nababatay ang buong kautusan at mga propeta. Magsilhod po ang lahat. Kami ng bisag sa iyo, Diyos na mapangyarihan sa lahat ng masantos at isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa, sa nakaligtan namin gawin, at ito'y sarili namin kamalian. Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, na amahan kami, at sa lahat ng mga santo, ay panalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kawan kayo mga pangyarihan Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan at patubayan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Tayo manalangin. Diyos na mapangyarihan sa lahat na sa pamagitan ni Kristo ay binuksan mo yung pinto ng buhay ng lahat ng umaasa sa iyo.
Ipagkaloob mo nawa sa amin ang bagong pag-asa na hatid ng muling pagkabuhay ng iyong anak upang makapagbagong buhay kami sa tulong ng iyong Espiritu Santo. Alang-alang sa anak mong si Jesucristo aming Panginoon. At hindi isama sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na magdiriwag ng kanilang karawan na sina Ana Maripa, Vigilin Blaso, G.R. Mascarinas, Cassandra Faith, Santillano, Lizel Salutis, Irene Pastrana, Fermin Piagalan, Gian Nazer Aranelia, Eugene Kihan, Gabunilas, Aisa Ricanya, Bukit Rianzares at Marisa Lodes. Nawa Panginoon Diyos, aming ibinadalangin sa iyo itong iyong mga anak na patuloy mong pagpalain at bastasan o Diyos upang mapuspos na iyong kalakasan, kagalakan at kasaganan ng buhay. At yun din, Panginoon, at din inaalaala itong aming mga kapatid, lalo tigit na may mga karamdaman na sinamay ng Binabisencio, Rubis at Father Edwin Londok. Nawa, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, ipagkaloob mo po, O Diyos, ang kagalingan. Ang amin din inaalaala ng aming kapatid na sumakabilang buhay na, lalo na sinawa na rin kanya, na si Zaprias, si Jeronimo Frias, Concepcion Medina, Marciano Manahan, Victoria Manahan, at Jancel Sales. Nawa ang Panginoong Diyos ay ipagkaloob mo sa kanila ang buhay na walang hanggan. At ang aming patuloy na mga panalangin may pagpapasalamat, lalo tigit sa Persa Dimas Sponsors. Ang pagpapala, biyan na ipagkaloob mo sa kanilang Panginoon upang sa kanilang paglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan ay masumpungan nila ang iyong kalakasan, kagalakan at higit sa lahat ang kasaganaan ng buhay. Ang lahat ng hindi aming dalangin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon na buhay ng haring kasama mo na banal na Espiritu isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga pagsasa. Sinasalaysay ni San Pedro ang kanyang patatoo tungkol sa kanilang guro at Panginoong Jesucristo. Ibinahagi niya na si Jesus ang hukom para sa mga buhay at mga nangamatay. At ang pagtitiyak na muling ipagkakaloob ang kapatawaran sa mga taong may pagsisisi at panunumbalik sa pananampalatayang itinuro ni Jesus sa mga alagad. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. At nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulungkot siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid. Kahit sa ang bansa, ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila, niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea. Nang mangaral si Juan tungkol sa bautismo, ang sinabi ko ay tungkol sa Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kaniya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hiniram, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinapahirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginagawa niya sa lupain ng mga Hudyo at Jerusalem. Gayunman, siya ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nagpakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon, upang unay pinili ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasabi niyang kumain at uminom pagkatapos siya ay muling mabuhay. Inatasan niya kami mangaral sa mga tao at magpakatotoo na siya ay pinalaga ng Diyos sa maging hukom ng mga buhay at mga
kanyang ipiniyag sa bawat nananalig sa kanya ay natatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang pangalan, ang salita ng Panginoon. Ayon kay San Pablo, tayo'y nilinis dahil kay Kristo. Dahil dito, sinasabi niyang pagsumukatan nating iibig ang makapiling ang ating Panginoong Hesus hanggang sa langit. Buhay ang mas mahalaga kaysa kayamanang may iwan sa lupa. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli, kasama ni Kristo. Kaya pag sumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya inahayag, mahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
ay sumahin niyo. At sumayin. Ang ating banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 20, magsisimula sa unang talata hanggang 18. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Madilim pa ng araw ng linggo na paroon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi na namin alam kung saan dinala." Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang kayong lino, ang panyong ibinalot sa ulo. Dito kasama sa mga kayong lino, kundi hiwalay sa nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na namunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan na sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus at umuwi ang pag-alagad. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siya dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayong umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halaman. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa Kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya si Maria Magdalena pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Pupuri sa iyo, Panginoong